Ipinaubayan naman ng Foreign Affairs Department sa Kongreso ang desisyon sa usapin sa isla ng Sabah. Gayunman, nais din ng DFA na tiyaking ligtas ang mga Pilipino sa naturang teritoryo. Reaksyon ito ng DFA standoff na namagitan sa mga Pilipino at mga otoridad sa Malaysia sa naturang isla. Si Aya Macalma nag-uulat. Ang pangunahing misyon ng ating gobyerno sa patuloy na standoff sa Lahud Datu, Sabah, Malaysia ay umalis na ang mga Pilipino pa dahil posibleng makaapekto ito sa ongoing peace negotiations at bilateral relation ng ating bansa sa Malaysia kung tatagal pa ang standoff. Kaya naman apela ng Department of Foreign Affairs ay bumalik na ang mga Pilipino upang maiwasan ang gulo sa lugar. What we are asking them is to leave the area and go home and with peacefully so that there will no violence and bloodshed. What is important now is really for them to leave that area because they could affect existing issues that we have with in that area, including the peace talks and including possible bilateral relations. Sa ngayon, siniguro ng DFA na patuloy ang pakikipagnegosasyon ng ating gobyerno sa tulong ng Malaysian authorities. Pero hindi makumpirma ng DFA kung anong grupo kabilang ang mga armadong Pilipinong nasa Sabah, Malaysia. There are no reports of any violence and there are no reports of bloodshed. What is happening now is we are talking to the group and also our officials, our security and defense officials are also talking with their counterparts in Malaysia. So this process is being done through a peaceful manner, through negotiations. We don't have yet official confirmation whether this group belongs to a particular group in Mindanao and what are the objectives and intentions of going in that area, to that area. Samantala, ipapaubayan na ng DFA sa ating mga mambabatas ukol sa inaangking teritoryo sa Lahud Datu, Sabah, Malaysia. Noong isang linggo, higit kumulang 200 Pinoy ang sumama sa standoff sa Sabah, Malaysia na nagnanais kunin ang di umano'y inaangking teritoryo nila sa lugar. Para sa Telebisyon ng Bayan, Aya Macalma.